Ang tawang ito na binitiwan ng isang mamamahayag na British habang live sa BBC ay naging simula ng isang pagbabagong kasaysayan. Napuno ng halakhak ang studio, ngunit pagkatapos noon, biglang nanlamig at nanginig sa takot ang mga opisyal ng depensa sa buong Europa. Alam lang nila ang nakakatakot na katotohanan. Kapag pinindot ang switch ng teknolohiya ng Pilipinas, walang missile ng Europa ang lilipad at ang kanilang ekonomiya ay agad naguguho. Sa pag-aari ng 95% ng demonyong semiconductor na high bandwidth memory, isang teknolohiya na 100 beses na mas mabilis, na may mata ng Diyos na nagpoproseso sa loob lamang ng 0.3 segundo ang Pilipinas, isang bansang dating tinatawanan bilang isang bansa na nalugmok sa krisis pang-ekonomiya ay tahimik na humawak sa pulso ng mundo. Ito ang nakakagulat at nakakaantig na talaan ng isang mamamahayag na humamak sa Pilipinas, ngunit napilitang harapin ang katotohanan ng hindi malupig na kapangyarihan ng teknolohiya nito at sa huli ay umiyak sa pag-amin ng kanyang maling paghuhusga. Nang gabing iyon, bakit lumuhod ang Europa sa harap ng Pilipinas? Sisimulan na ang pagbubunyag ng nakamamanghang pagbaliktad na nagpagulat sa buong mundo. Ang dahilan kung bakit nanginig ang Europa. Nang gabing iyon, nag-iisa ang ratings ng British broadcast ng gabing iyon. Ang Pilipinas ay ang pangatlong pinakamakapangyarihang bansa sa teknolohiya sa mundo. Isang hindi pa nangyayaring insidente ang naganap sa kasaysayan ng British broadcast ng gabing iyon. Sa live studio ng British broadcast, si Anna Foster, isang defense specialist, ay bumilib sa teknolohiya ng Pilipinas at nagsabing, ang Pilipinas ay pangatlong superpower sa teknolohiya, kung gayon, magiging disyerto ang London. Napuno ng tawanan ng studio, ngunit simula noon, nag-umpisa na ang malaking alon na yayanig sa Britain at sa Pilipinas. 95%. Share ng high bandwidth memory, kalahati ng mga kritikal na bahagi ng sistema ng sandata ng NATO ay teknolohiya ng Pilipinas. Kalahati ng artificial intelligence chip packaging ng NVIDIA ay mula sa Pilipinas. Isang nakakagulat na datos. Maging ang US Department of Defense ay hindi magamit ang kanilang simulation kung wala ang teknolohiya ng Pilipinas. Nang harapin ang katotohanan ito, nawalan ng salita ang mga eksperto ng Europa. Ano ang naghihintay sa pagtatapos ng paglalakbay ng British na mamamahayag na ito na habang buhay na binaliwala ang Pilipinas? Ang pagkabigla ng 8 minutong pagpasok sa NAIA. Ang 3 segundong AI combat system na nasaksihan niya sa National Institute of Science and Tech at ang ugat ng teknolohiya na nilikha ng Pilipinas upang hindi na muling bumagsak matapos silang gumuho sa isang krisis pang-ekonomiya. Magsisimula na ang kwento. Biyernes ng gabi noon, puno ng tensyon ang live studio ng British broadcast sa London na naliligo sa pulang ilaw. Ako ay nakaupo sa upuan ng pangunahing host. 6 na taon kong hinawakan ang programang Defense Technology, ngunit iba ang araw na iyon. Hindi pangkaraniwan ang tema, ang pag-aanunsyo ng Global Technology Power Index. Nakaupo sa studio ang mga panelist mula sa iba't ibang bansa sa Europa. Si Claudia, isang defense attaché ng Germany. Si Pierre, isang ekonomista ng France. At maging si David mula sa US. Lahat sila ay mga dalubhasa. Umiikot na ang kamera. Binasa ko ang script. Batay sa Global Technology Power Index na inilabas ngayon, ang Pilipinas ang pangatlong technology superpower sa mundo. Napuno ng tawanan ng studio. Si Claudia ang unang nagsalita. Ang Pilipinas? Nagbibiro ka ba? Humalakhak siya. Hindi ba dapat na mas mataas ang Germany kaysa Pilipinas? Puno ng paghamak ang kanyang boses. Sumabat si Pierre. Ang Pilipinas ay isa lamang pabrika ng assembly. Hindi ba't sinabi nating ito ay isang bansa na umaasa sa lakas paggawa, hindi sa teknolohiya? Winagayway niya ang kanyang kamay. Ito ay data manipulation, malinaw na pagkakamali. Tumawa rin ako. Sa totoo lang, hindi rin ako naniniwala. Imposibleng maging pangatlo ang Pilipinas. Malalim ang pagkabaon ng aking pagtatangi laban sa Pilipinas. Naaksidente ang aking ama, 25 taon na ang nakalipas habang nasa business trip doon. Mula noon, itinuring ko na ang Pilipinas bilang isang mapanganib at atrasadong bansa. Kaya sinabi ko, kung pangatlo ang Pilipinas, magiging disyerto ang London. Muling napuno ng tawanan ang studio. Nagmalaki ako. Tiyak akong magugustuhan ng mga manonood ang aking pahayag, ngunit noon iyon. Dahan-dahang itinaas ni David ang kanyang kamay. Kalmado siya. Walang halong tawanan ang kanyang mukha.
Naramdaman ko na kakaiba siya mula pa nang makita ko siya. Dating US Air Force, tahimik at kalmado. Nagbukas siya ng bibig. Naghanda ako ng ilang datos. Tumahimik ang studio. Kinuha niya ang kanyang tablet at ipinakita sa screen. Nakita ko ang mga numero. Kumunot ang noo ko. May kakaiba, sabi ni David. Ang global market share ng Pilipinas sa high bandwidth memory, HBM semiconductor, ay 95%. Sumingit si Claudia. Ano ngayon? Ngunit hindi tumigil si David. Kalmado siyang nagpaliwanag. Kalahati ng graphic chip packaging technology ng Nvidia ay nagmumula sa Pilipinas. Karamihan sa mga AI sensor na ginagamit sa sistema ng sandata ng NATO ay teknolohiya ng Pilipinas. Ito ay datos na personal kong kinumpirma sa US Air Force. Bumalik si Pierre. Baka may glitch lang iyan. Umiling si David. Hindi glitch. Sa Simulation Center ng US Department of Defense, hindi gumagana ang AI combat modeling nang walang HBM server ng Pilipinas. 6 na buwan ko itong nasaksihan. Nanlamig ang studio. Nagulat ako. Walang bakas ng kasinungalingan sa tono ni David. Nagtatala lamang siya ng mga katotohanan ng walang emosyon. Isinara ko ang aking bibig. Wala akong batayan para tumutol. Muling nagsalita si Claudia. Mas mahusay pa rin ang teknolohiya ng Germany. Ngunit wala na siyang kumpiyansa sa kanyang boses. Lubusang nanahimik si Pierre, umiikot pa rin ang kamera. Kailangan kong ipagpatuloy ang broadcast, ngunit naguguluhan ang isip ko. Pangatlo ba talaga ang Pilipinas? Kung totoo ang datos ni David, para na ring tapos ang live broadcast. Namatay ang ilaw sa studio. Tumayo ako sa aking upuan at lumabas sa hallway. Nanginig ang aking mga binti. Noon ako tinapik ng isang tao sa balikat. Si Lisa, ang executive producer. Malamig ang tingin niya. Ana, pumunta ka sa opisina. Mahina ngunit determinado ang boses niya. Sinundan ko siya. Isinara ang pinto ng opisina. Sabi ni Lisa, ang broadcast ngayon nagdudulot ng malaking kaguluhan. Tumingin ako sa kanya. Nagtanong ako, ano ang ibig mong sabihin? Inabot ni Lisa ang kanyang telepono sa akin. Puno ng social media feeds ang screen. British broadcast reporter. Hate speech on the Philippines. London desert. Anna Foster's controversial remarks. Philippines to consider official protest to BBC. Nahirapan akong huminga. Sabi ni Lisa. Tumawag na ang British Ministry of Defense. Ang iyong mga pahayag ay maaaring maging sanhi ng isang internasyonal na issue. Nagpaliwanag ako. Joke lang iyon. Umiling si Lisa. Hindi iyan matatawag na joke. Ang Pilipinas ay isang NATO partner at isa sa mga nangungunang exporters ng defense industry sa mundo. Hindi ka lang basta-basta bansa ang hinahawakan mo. Wala akong maisagot. Hinampas ni Lisa ang mesa. Ana, pumunta ka sa Pilipinas. Nagulat ako. Sa Pilipinas? Tumango si Lisa. Mag-solo coverage ka. Personal mong kumpirmahin kung totoo ba ang technology rank 3 ng Pilipinas. Iyan lang ang tanging paraan para maayos ito. Tumanggi ako. Ayokong pumunta. Ang Pilipinas ay isang bansa na may masamang alaala lang para sa akin. Ngunit malamig na sinabi ni Lisa, wala kang pagpipilian. Kung hindi ka pupunta, tapos na ang broadcast career mo. Ito ay desisyon na ng head office. Gusto kong umupo. Ngunit wala akong magawa. Dagdag ni Lisa, ibunyag mo ang kasinungalingan ng teknolohiya ng Pilipinas. Sa ganoong paraan, mapapatahimik mo ang kontrobersiyang ito. Tumango ako. Sabi ko, sige. Sa sandaling iyon, ito ang nasa isip ko. Sige, personal kong ibubunyag ang kasinungalingan ng Pilipinas. Patutunayan ko kung gaano katawa-tawa ang pagiging technology rank 3. Umalis ako sa opisina. Madilim ang hallway. Kinuha ko ang aking telepono at nag-search. Philippines Technology News. Puno ito ng articles. Semiconductors, AI, Defense Industry, HBM. Puno ng mga salita na hindi ko maintindihan. Humalakhak ako. Ito ang rank 3? Katawa-tawa. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Dumating ang email na nakareserba na ang ticket ko papunta sa Pilipinas. 3 araw na lang at aalis na ako. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang night view ng London. Umaagos ang patak ng ulan sa salamin. Bumulong ako. Pilipinas, ako mismo ang magkukumpirma kung gaano ka ka-overrated na bansa. Ngunit hindi ko alam noon kung gaano ako kamali at kung gaano katindi ang guguho ang aking ilusyon.
Kinabukasan, gumising ako ng 6 ng umaga. 47 notification ang nasa screen ng aking telepono. Lahat ay tungkol sa broadcast kagabi. Ang unang email ay mula sa BBC Head Office. Emergency meeting, 9 a.m. Ang pangalawa ay si Lisa. Come immediately. We're in chaos. Ang pangatlo ay isang hindi kilalang numero. Anna Foster, you're finished. Bumangon ako sa kama at tumingin sa salamin. Malalim ang dark circles ko. Hindi ako nakatulog ng maayos. Naligo ako at nagbihis. Nanginginig ang aking mga kamay. Pumunta ako sa BBC Head Office. Masikip ang subway gaya ng dati. Ngunit ang taong nakaupo sa tabi ko ay nanonood ng balita sa kanyang telepono. Nakita ko ang mukha ko sa screen. BBC Anna, Philippines Hate Speech Controversy. Ibinaba ko ang aking mukha. Kumabog ang aking puso. Bumaba ako sa subway at pumasok sa gusali ng head office. Nakasalubong ko si Jason, isang kasamahan, sa lobby. Sabi niya, Anna, ayos ka lang ba? Umiling ako. Hindi ako ayos. Mahinang sinabi ni Jason. Magulo sa itaas ngayon. Tumawag daw ang Philippine Department of Foreign Affairs para magprotesta. Nahirapan akong huminga. DFA? Tumango si Jason. At tumawag din ang British Ministry of Defense. Sensitibo dahil NATO partner ang Pilipinas. Sumakay ako ng elevator. Habang umaangat ang palapag, lumalaki rin ang aking kaba. Bumukas ang pinto sa 9 na palapag. Naglakad ako papunta sa conference room. Binuksan ko ang pinto. 10 tao na ang nakaupo sa conference room. Si Lisa, ang Vice President, ang news team at ang PR team. Umupo ako. Nagbukas ng bibig ang President. Anna, seryoso ang sitwasyon. Inikot niya ang kanyang laptop at ipinakita ang screen. Lumalabas real-time ang mga social media feed. Demand an apology from Anna. Philippines deserves respect. Arrogance of BBC. Sabi niya, umabot na sa 100,000 posts sa social media lang. Ang mga online forum ay nag-uumapaw sa diskusyon. Ang nakakagulat, kahit ang mga British ay pinupuna ako. Isang comment ang nakita ko. Wala ang defense industry ng Britain kung wala ang Pilipinas. Anna is clueless. Nagulat ako. Kinakampihan ba ng mga British ang Pilipinas? Sabi ng Vice President, Anna, hindi ka lang basta-basta bansa ang hinawakan mo. Ang Pilipinas ngayon ay ang puso ng global semiconductor market at isa sa mga nangungunang bansa sa pag-export ng defense industry. Sila ay partner na may malapit na kooperasyon sa NATO. Gusto kong magpaliwanag, ngunit hindi ako makapagsalita. Sumabat ang abogado ng news team. Tinitingnan ngayon ng DFA ng Pilipinas ang opisyal na protesta. Sa pinakamasamang sitwasyon, baka kailangan pang maglabas ng apology letter ang BBC. Pinawisan ako. Apology letter? Malamig na sinabi ni Lisa. Anna, sira na ang imahe ng BBC. Nag-uumpisa ng tumaas ang click count ng mga article tungkol sa Pilipinas sa buong Europa. Nagsimulang maging interesado ang lahat sa Pilipinas dahil sa iyong sinabi. Dagdag ng PR team leader. Lalo na ang interes sa teknolohiya ng Pilipinas ay nasa peak. Gusto malaman ng mga tao, pangatlo ba talaga ang Pilipinas? Tumingin sa akin ang Vice President. Kaya nagpasya kami, Anna, ikaw mismo ang pumunta sa Pilipinas. Tumalon ako. Ako? Tumango ang Vice President. Solo coverage. Kumpirmahin mo kung totoo o hindi ang technology power ng Pilipinas. Iyon lang ang tanging paraan para maayos ang sitwasyong ito. Tumutol ako. Sabi ko, hindi ako eksperto sa Pilipinas. Defense technology reporter ako. Hindi eksperto sa semiconductors o AI. Ngunit determinado ang Vice President. Kaya dapat ikaw ang pumunta. Kumpirmahin mo ang katotohanan mula sa isang non-expert na pananaw. Iyan ang gusto rin ng mga manonood. Sabi ni Lisa, Anna, wala kang pagpipilian. Desisyon na iyan ng head office. Nakareserba na ang flight. At inaayos na ang mga arrangement sa panig ng Pilipinas. Aalis ka sa loob ng 2 araw. Gusto kong umupo. Nagtanong ako, 2 araw? Hindi ba masyadong mabilis? Sumagot ang Vice President. Kung mas maaga, mas mabuti. Nag-aapoy ang public opinion ngayon. Kailangan mong pumunta sa Pilipinas, mag-report, at bumalik ng mabilis. Tahimik na sinabi ng abogado ng news team. At Anna, kung mabigo ang coverage na ito, maaapektuhan ang iyong broadcast career. Naiintindihan ko ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Tapos na ang career ko. Nanlumo ako.
Wala na akong masabi. Tapos na ang meeting. Pagewang-gewang akong lumabas sa conference room. Walang tao sa hallway. Pumasok ako sa restroom at sumandal sa sink. Nakita ko ang sarili ko sa salamin. Maputla. Bumulong ako. Pilipinas. Bakit Pilipinas pa? Naalala ko ang aking ama. Ang aking ama na naaksidente habang nasa business trip sa Pilipinas. 25 taon na ang nakalipas. Mula noon, itinuring ko na ang Pilipinas bilang isang mapanganib na bansa. Isang atrasadong bansa. Ngayon, kailangan kong pumunta roon. Lumabas ako sa restroom. Naghihintay si Jason sa hallway. Nagtanong siya, "Ayos ka lang ba?" Umiling ako. Hindi ako ayos. Sabi ni Jason, "Ana, sa totoo lang, nanonood ako kagabi at nag-search din ako tungkol sa teknolohiya ng Pilipinas." Tumingin ako sa kanya. Kinuha ni Jason ang kanyang telepono. 95% share ng Pilipinas sa high bandwidth memory semiconductor at ang chip packaging technology nila ay world class. Ang bansang hinamak mo tila hindi basta-basta. Nagngingit-ngit ako. Nagtanong ako, "Kakampi ka rin ba ng Pilipinas?" Umiling si Jason, "Hindi ako kakampi. Katotohanan lang ang sinasabi ko." Iyan ang lumabas sa datos. Tinalikuran ko siya. Ayoko nang makinig. Bumalik ako sa opisina at umupo sa aking mesa. Binuksan ko ang monitor. Puno ang aking mailbox. Mga 60 email ang dumating. Kalahati ay puna at kalahati ay suporta. Binuksan ko ang isang email. "Ana, huwag mong maliitin ang Pilipinas. Mas malakas sila kaysa sa iniisip natin." Isinara ko ang email. At nag-type ako ng Philippines Technology sa search window. Libo-libong article ang lumabas. Philippines possesses world's best semiconductor technology. NATO considers adopting Philippine weapon system. The hidden Philippines in the age of AI. Humalakhak ako. Lahat yan ay hype. Puro marketing. Ngunit isang maliit na pagdududa ang nagsimulang tumubo sa akin. Hype ba talaga? Patuloy na umaaligid ang mga salita ni David. Dating US Air Force siya. Isang taong walang dahilan para magsinungaling. Umuwi ako ng gabing iyon. Umupo ako sa sofa at uminom ng wine. Binuksan ko ang TV, balita, sabi ng anchor. Ang hate speech ng BBC's Anna Foster laban sa Pilipinas ay nagiging isang internasyonal na kontrobersiya. Tinitingnan ng DFA ng Pilipinas ang opisyal na paninindigan. Isinara ko ang TV. Ayoko nang makita. Kinuha ko ang aking telepono. May mensahe mula kay Lisa. "Briefing for departure tomorrow at 10 a.m. Don't be late." Bumuntong hininga ako. 2 araw na lang at nasa Pilipinas na ako, sa bansang buong buhay kong iniiwasan. Tumingin ako sa labas ng bintana. Maulap ang kalangitan sa London. Umuulan. Bumulong ako. Sige, ako mismo ang magpapatunay sa kasinungalingan ng Pilipinas. Ipapakita ko kung gaano katawa-tawa ang rank 3. Ngunit walang kumpiyansa sa aking boses. Nanginginig ang aking mga kamay. Natatakot ako. Ang posibilidad na ang aking pagtatangi ang mali, hindi ang Pilipinas. Hindi rin ako nakatulog ng gabing iyon. Lumipas ang 2 araw. Sumakay ako sa eroplano sa Heathrow Airport. 11 oras na flight. Umupo ako sa aking upuan at tumingin sa labas ng bintana. Umaagos ang ulap. Ang pasahero sa tabi ko ay nagsalita. "Pupunta ka ba sa Pilipinas?" Maikli akong sumagot. "Oo." Ngumiti siya. Mabuting bansa iyon. Hindi ako sumagot. Ibinigay ang pagkain sa eroplano. Hindi ako kumain. Walang gana. Binuksan ko ang pelikula ngunit hindi ako makapag-focus. Patuloy akong nag-iisip. Teknolohiya ba talaga ang Pilipinas? Nakita ako. Nagising ako nang marinig ko ang announcement ng pilot. Malapit na kaming lumapag sa NAIA. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang dagat. Kulay abo na dagat. Lumapag ang eroplano. 8:00 ng umaga. Bumaba ako sa eroplano at naglakad patungo sa immigration area. Mula noon iyon, nagsimula ang unang pagkabigla. May mga self-service kiosk sa pasukan ng immigration area, automated screening, passport scan, at facial recognition. Halos walang pila. Nagulat ako. Sa Heathrow, ang immigration ay umaabot sa 30 minuto. Ngunit iba rito, tumayo ako sa harap ng kiosk. Inilagay ang passport. Lumabas ang mukha ko sa screen. Biometrics completed. Passport confirmed. Entry approved. Hindi umabot sa 10 segundo. Nagulat ako. 8 minuto lang ang inabot ko para makadaan. Mula sa immigration area hanggang sa baggage claim. Tiningnan ko ang relo ko. Hindi ako makapaniwala.
Sa Heathrow, aabutin iyan ng 30 minuto. Pumunta ako sa baggage carousel, lumabas na ang maleta ko. 7 minuto. Kinuha ko ang maleta ko. Nanginginig ang aking mga kamay. Dumaan ako sa customs. Automated din ito. Kung walang idedeklara, dadaan lang. Sabi nila, ang AI ang nag-aanalisa ng X-ray. Lumabas ako ng airport. Malawak ang lobby. Mataas ang kisame at maliwanag. Mabilis kumilos ang mga tao. Tumigil ako. May naghihintay na liaison. Nagpakilala siya bilang Maya de la Cruz. Mukhang nasa late 20s. Ngumiti siya ng maliwanag. Miss Foster, welcome. Nakipagkamay ako. Sabi niya, ipaliwanag ko ang schedule. Ngayon ay pupunta tayo sa hotel sa lungsod. At bukas magsisimula ang seryosong coverage. Sumakay kami ng kotse. Isang itim na sedan. Nagmaneho ang driver. Pumasok kami sa expressway. Noon dumating ang pangalawang pagkabigla. Ang kalsada ay may kulay na dibisyon. Blue lane, red lane, green lane. Nagtanong ako kay Maya, ano iyon? Nagpaliwanag siya. Iyan po ang real-time traffic management system. Inaanalisa ng AI ang dami ng sasakyan at inaayos ang signal para sa bawat lane. Sabi niya, ang red lane ay para sa mga emergency vehicle lamang. Tumingin ako sa labas ng bintana. Isang ambulansya ang mabilis na tumatakbo sa red lane. Lahat ng ibang sasakyan ay nagbigay daan. Wala pang 1 minuto na wala ang kotse, sabi ni Maya. Dahil sa sistemang ito, ang average arrival time ng ambulansya ay bumaba ng 3 minuto. Wala akong masabi. Sa London, normal na maipit sa traffic jam ang mga ambulansya. Madalas na nawawala ang golden time dahil sa traffic. Ngunit iba rito, pumasok ang kotse sa lungsod ng Manila. Nakita ko ang mga gusali, matatayog at moderno. Ngunit hindi pa rin ako naniniwala. Siguro coincidence lang. Dumating kami sa hotel. Nag-check-in ako. Umakyat ako sa kwarto at nag-ayos ng gamit. Nakita ko ang ilog sa labas ng bintana. Umaagos ang mga kotse sa tulay. Umupo ako sa sofa. Magulo ang isip ko. 8-minute entry, 7-minute baggage, colored road system. Hindi ito ang Pilipinas na nasa isip ko. Tumunog ang telepono ko. Si Maya. Sabi niya, magkita kami sa lobby bukas ng 9 ng umaga. Ang schedule ay tour sa National Institute of Science and Tech. Sabi ko, sige. Pinatay ko ang telepono at tumingin akong muli sa labas ng bintana. Umaagos ang ilog. Tahimik. Bumulong ako. Ito ay show. Tiyak na show lang ito. Ngunit walang kumpiyansa sa aking boses. Nagumpisa akong magduda. Talaga ba? O hindi ko lang alam? Nakatulog ako ng gabing iyon. Pinikit ko ang aking mga mata ngunit hindi ako dalawin ng antok. Patuloy na lumalabas ang eksena sa airport. 8-minute entry, 7-minute baggage, colored roads. Kinumot ko ang aking kumot. Ayokong mag-isip. Naniniwala akong malalaman ko ang totoong mukha ng Pilipinas bukas. Ngunit isang maliit na lamat ang nabuo sa loob ko. Nag-uumpisa nang mag-crack ang pader ng pagtatangi. Kinabukasan. Gumising ako ng 8 ng umaga. Naligo ako at nagbihis. Tiningnan ko ang salamin. Mukha akong mas mahusay kaysa kahapon. Bumaba ako sa lobby. Naghihintay si Maya. Ngumiti siya ng maliwanag at bumati. Handa na po kayo? Tumango ako. Sumakay kami ng kotse. Ang destinasyon ay Clark, Pampanga, kung saan matatagpuan ang Science Research Institute. Nagmaneho kami sa expressway. Nakita ko ang mga bundok sa labas ng bintana. Siguro pagkatapos ng 2 oras, huminto ang kotse. Sa harap ng isang gusali, hindi ito mataas, ngunit may kahulugan. Dumaan kami sa security check. Kinumpirma ang ID ko at binigyan ako ng visitor's pass. Pumasok kami sa loob. Mahaba ang hallway. Si Maya ang nanguna. Sumakay kami ng elevator. Pinindot niya ang button ng basement 3. Bumukas ang pinto. Isang silid na parang command center. Puno ng screen ang pader. 10 engineer ang nakaupo. Isang lalaki ang lumapit. Nagpakilala siya bilang Enger, Gabriel Ramirez. Mukha siyang nasa early 30s. Mabilis siyang nagsalita. Welcome. Ipapakita ko sa inyo ang aming sistema ngayon. Itinuro niya ang screen. Lumabas ang mapa ng Pilipinas. 3D. Gumagalaw real time. Nagpaliwanag si Ramirez. Ito ang Integrated Battlefield Management System. Isipin niyo na lahat ng impormasyon mula sa Army, Navy, Air Force at satellite ay nagtitipon dito. Tiningnan ko ang screen.
May mga pulang tuldok na gumagalaw, sabi ni Ramirez. Iyan ang mga virtual targets. Live fire simulation iyan. Nag-type siya sa keyboard. Nagbago ang screen. Lumabas ang trajectory ng isang missile. May linyang iginuhit mula sa launch point hanggang sa target. Sabi ni Ramirez, kinalkula ng AI ang lahat mula sa pagtuklas hanggang sa interception. Ang oras na inaabot, 0.3 segundo. Nagtanong ako ulit. 0.3 segundo? Tumango siya. Opo, 100 beses na mas mabilis kaysa sa pagpapasya ng tao. Kumabog ang puso ko. 0.3 segundo. Hindi ito ang level ng teknolohiya na alam ko. Narinig ko na kahit ang pinakamahusay na sistema ay aabot sa minimum ng 1 segundo. Nagpatuloy si Ramirez sa pagpapaliwanag. Ang puso ng sistemang ito ay ang high bandwidth memory, semiconductor, na exclusive na binuo ng Pilipinas. Ang data processing ay 10 beses na mas mabilis kaysa sa mga dati. Nagtanong ako. Narinig ko na gumagamit kayo ng chip ng Nvidia? Ngumiti si Ramirez. Ang chip ay Nvidia, ngunit ang packaging ay teknolohiya ng Pilipinas. Iyan ang puso. Dinala niya kami sa server room. Nang buksan ang pinto, naramdaman ko ang malamig na hangin. Nakahanay ang malalaking server. Sabi ni Ramirez. Ito ang HBM server. World's #1 in power efficiency. Ang paggamit ng kuryente ay kalahati lang para makabuo ng parehong performance. Hinawakan ko ang server. Malamig, may tunog na buzz, parang buhay. Bumalik kami sa command center. Nagpatakbo ng simulation si Ramirez. Sa screen, nag-launch ang missile. Lumipad ito patungo sa target ng kalaban. Automatikong nag-launch ang interceptor missile. Nag-cross ang trajectory, hit. Hindi umabot sa 3 segundo ang lahat. Nahirapan akong huminga. Ito ay level ng US o baka mas mataas pa. Naguguluhan ang isip ko. Tahimik na sinabi ni Maya. Mataas din ang interes ng NATO sa sistemang ito. Tinitingnan ng Poland at Romania ang pag-aampon. Nagulat ako. NATO? Tumango si Maya. Dahil ang sistema ng Pilipinas ay mas mabilis at mas episyente. Panghuli, sinabi ni Ramirez, hindi kami gumagawa ng armas. Gumagawa kami ng isang sistema na magbabago sa digmaan. Tiningnan ko siya. Puno ng kumpiyansa ang kanyang mga mata. Hindi siya nagsisinungaling. Seryoso siya. Tapos na ang tour. Lumabas ako ng gusali. Nakasisilaw ang sikat ng araw. Sumakay kami ng kotse. Nagtanong si Maya. Kumusta po? Hindi ako makasagot. Wala akong masabi. Tumingin ako sa labas ng bintana. Asul ang langit. Bumulong ako. Hindi ko alam na ganito na pala. May gumuho sa loob ko. Ang pagtatangi ko sa Pilipinas. Ang paniniwala ko na manipulasyon lang ang teknolohiya. Nanginginig. Pumasok ang kotse sa expressway. Pabalik sa Maynila. Ipinikit ko ang aking mga mata. Umalingaw-ngaw sa aking tainga ang mga salita ni Ramirez. Isang sistema na magbabago sa digmaan. Unang beses akong nag-isip. Mali ba ang pagkakilala ko sa bansang ito? Mas advanced ba talaga sila kaysa sa Europa? Nanginginig ang aking mga kamay. Natatakot ako dahil pinatutunayan na mali ang aking paniniwala. Kinabukasan, umaga, pumunta ako sa National Science Museum sa gitna ng Maynila. Kasama ko si Maya. Pumasok kami sa exhibition hall. Malawak ang lobby. Umaagos ang ilaw mula sa kisame. Ang mga wafer ng semiconductor ay nakadisplay sa pader. Isang lalaki ang lumapit. Mukhang nasa late 50s. Mababa at payat ang katawan, ngunit malalim ang tingin ng mga mata. Bumati siya. Mang Ernesto Reyes po. Nakikipagkamay ako. Magaspang ang kamay niya. Mahabang panahon na siyang nagtatrabaho. Pinangunahan ni Mang Ernesto ang tour sa exhibition hall. Ang unang section ay ang 90s. Lumang equipment ang nakadisplay. Sabi niya, dito nag-umpisa. Tiningnan ko ang screen. May black and white photo. Tanawin ng isang pabrika. Tahimik na sinabi ni Mang Ernesto. Nagtatrabaho ako sa semiconductor factory noong 90s. Noon, lahat ng equipment ay imported. Mula sa ibang bansa. Tumango ako. Nagpatuloy siya. Ngunit dumating ang krisis sa pananalapi ng Asya. Sa isang gabi, gumuho ang lahat. Humina ang kanyang boses. Nagsara ang kumpanya. Nagsara ang aming pabrika. May 2,000 na nagtatrabaho roon. Ngunit naging walang laman sa loob ng 1 buwan. Tiningnan ko siya. Nanginginig ang kanyang mga mata. Nawalan din ako ng trabaho.
40s ako, ngunit wala akong magawa. Ang bahay ko, nasa panganib ding ma-foreclose. Naglakad si Mang Ernesto papunta sa susunod na section. Sinundan ko siya. Malaking newspaper article ang nakapaskil sa pader. Semiconductor industry chain collapse. Tens of thousands of engineers unemployed. Production halt without foreign equipment. Binasa ko ang article. Kumirot ang dibdib ko, sabi ni Mang Ernesto. Nang oras na iyon, naunawaan namin kung gaano nakakatakot ang teknolohikal na pagdepende. Hindi kami makagawa ng anuman kung hindi kami bibilhan ng equipment mula sa ibang bansa. Tumingin siya sa akin. Kaya nagpasya kami. Hindi na muling mangyayari ito. Ang equipment, ang proseso, ang chip, kami mismo ang gagawa. Nagtanong ako, naging posible ba iyon? Tumango si Mang Ernesto. Hindi madali. Inabot ng 10 taon, ngunit nagawa namin. Ang domestic production rate ng equipment ay umabot sa 70%. Itinuro niya ang susunod na exhibit, isang HBM chip, maliit at manipis, ngunit sinabi niya, napakalaking teknolohiya ang nasa loob niyan. Sabi ni Mang Ernesto, ito ang 95% ng mundo ngayon. Ito ang resulta ng aral na natutunan namin sa krisis pang-ekonomiya. Tinitigan ko ang chip, maliit, ngunit naramdaman ko ang bigat. Ang kwento sa likod niyan, tahimik na sinabi ni Mang Ernesto. Ang dahilan kung bakit gumawa ang Pilipinas ng chip ay hindi para sa digmaan. Ito ay para sa alaala ng krisis na iyon. Tiningnan ko siya. May malalim na kunot ang kanyang mukha. Ang bigat ng panahon, nagpatuloy siya. Bumagsak na kami. Kaya gumawa kami ng teknolohiya para hindi na muling bumagsak. Sumikip ang dibdib ko. Hindi lang ito simpleng technology development. Ito ay ang alaala ng kaligtasan. Isang pangako na ginawa ng isang henerasyon na bumagsak upang muling makabangon. Nagtanong ako, ano ang trabaho niyo ngayon? Ngumiti si Mang Ernesto. Nagsisilbi akong tour guide dito. Ikinukuwento ko sa mga batang engineer kung bakit namin ginawa ang teknolohiyang ito. Tumingin siya sa labas ng bintana. Nakita niya ang Maynila. Umaaraw ang mga gusali. Ang teknolohiya ay hindi pera. Ito ay isang pangako na hindi na muling babagsak. Sa sandaling narinig ko ang mga salitang iyon, tumulo ang luha ko. Ikinahiya ko ang aking pagtatangi. Hinamak ko ang Pilipinas. Tinawanan ko ang rank 3 bilang manipulasyon. Ngunit mali ako. Ang Pilipinas ay isang bansang gumawa ng teknolohiya para sa kaligtasan. Isang bansang bumangon mula sa alaala ng pagbagsak. Yumuko ako. Bahagyang tinapik ni Mang Ernesto ang aking balikat. Ayos lang, dahil naintindihan mo. Umalis ako sa museum. Mainit ang sikat ng araw. Nagtanong si Maya, ayos po ba kayo? Tumango ako. Sumakay kami ng kotse. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Naglalakad ang mga tao. Isang ordinaryong buhay. Ngunit alam ko, kung gaano kalaki ang pagsisikap sa likod ng pagiging ordinaryo, ang pangako na hindi nababagsak. Tumunog ang telepono ko. Si Lisa. Nagtanong siya kung kumusta ang coverage. Maikli akong sumagot. Mas mahusay kaysa sa inaasahan ko. Pinatay ko ang telepono. Ipinikit ko ang aking mga mata. Lumabas ang mukha ni Mang Ernesto. Umalingaw-ngaw sa aking tainga ang kanyang huling salita. Ang teknolohiya ay hindi pera. Ito ay isang pangako na hindi na muling babagsak. Unang beses kong naunawaan ang Pilipinas. Lumipas ang 1 linggo. Bumalik ako sa London. Nang lumapag ako sa Heathrow Airport, iba na ang tingin ko sa lahat. Mahaba ang pila sa immigration. Naghintay ako ng 30 minuto. Pumasok ako sa opisina. Tinawag ako ni Lisa. Pumasok ako sa conference room. Nagtanong siya, kumusta? Binuksan ko ang aking laptop. Ipinakita ko ang coverage material. Mga larawan, video, interview, lahat ay inayos. Tiningnan ni Lisa ang screen. Nagbago ang kanyang tingin. Totoo ba ito? Tumango ako. Kinumpirma ko ang lahat. 95% share ng HBM. Kalahati ng packaging technology ng Nvidia ay Pilipinas. Karamihan sa mga NATO sensor ay teknolohiya ng Pilipinas. Ang datos ay hindi nagsinungaling. Sabi ni Lisa, gumawa tayo ng documentary. Nagulat ako. Documentary? Tumango siya. Kailangan itong maging isang espesyal na tampok. Naghanda kami sa loob ng 1 linggo. Nag-edit ng video, nagsulat ng narration. Nagdagdag din kami ng interview ng eksperto. Sumali rin si David. Dumating ang araw ng broadcast. Huwebes ng gabi, 9 p.m. Nakaupo ako sa studio. Umiikot ang kamera. 1 linggo na ang nakalipas,
Hinamak ko ang Pilipinas dito, ngunit nagkamali ako. Ngayon, ipapakita ko ang katotohanan. Nagsimula ang documentary. Lumabas ang eksena sa NAIA, 8-minute entry, Colored Road System. Pagkatapos, ang Combat Management Center ng NIST. Lumabas si Enger Ramirez sa screen. Ipinapaliwanag niya ang 3-second detection system. Alam kong magugulat ang mga manonood. Lumabas ang interview ni Mang Ernesto, ang kwento ng krisis pang-ekonomiya. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa studio. Ang teknolohiya ay hindi pera. Ito ay isang pangako na hindi na muling babagsak. Tiningnan ko ang screen. Uminit ang dibdib ko. Tapos na ang broadcast. Isang 45-minutong documentary. Tumakbo si Lisa. Ana, tiningnan mo ba ang ratings? Ipinakita niya ang kanyang tablet. Umaakyat ang mga numero. Nagsimula sa 455. Naging 700,000 sa loob ng 10 minuto. Lumampas sa 1,000,000 pagkatapos ng 20 minuto. Nang matapos ang broadcast, umabot ito sa 1.2 milyon. Number 1 sa Britain, sa oras na iyon. Hindi ako makapaniwala. Sumigaw si Lisa, "Great success!" Nag-umpisang tumunog ang telepono ko. Puno ng mensahe. Sumabog din ang notification sa SNS. Tiningnan ko ang screen. Nagdidiskusyon ang mga tao tungkol sa teknolohiya ng Pilipinas. HBM, AI system, the story of overcoming the crisis, lahat ay pinag-uusapan. Ngunit mayroon ding pagtutol. Isang German technology expert ang nag-post sa SNS. Philippine technology is a failure. Ang isang ekonomista ng France ay nagsimula ring magreklamo. Kinabukasan, nagkaroon ng debate. Imbitado rin ako bilang panelist. Nagtipon sa studio ang mga eksperto mula sa iba't ibang bansa sa Europa, kasama si Claudia. Malamig pa rin siyang tumingin sa akin. Nagsimula ang debate. Nagtanong ang host, "Sumasang-ayon ba kayo sa teknolohiya ng Pilipinas?" Si Claudia ang nauna. "Pagkabigo iyan, ang Pilipinas ay assembly technology lang. Ang kritikal na teknolohiya ay nasa Europa at Amerika pa rin." Tumutol ako. "Tiningnan niyo ba ang datos? 95% share ng HBM. Imposible ang numerong iyan sa assembly technology." Sumabat ang eksperto ng Germany. "Sinasabi ko na pansamantala lang iyan." Ngunit sabi ni David, hindi iyan pansamantala. Maging ang US Department of Defense ay umaasa sa teknolohiya ng Pilipinas. Personal ko itong kinumpirma. Uminit ang debate. Sumigaw si Claudia. "Sinasabi ko na mapanganib ang pag-asa sa Pilipinas." Kalmado akong sumagot. "Hindi iyan pag-asa. Partnership iyan. Ang Pilipinas ay isang bansang nakikipagtulungan sa mundo sa pamamagitan ng teknolohiya." Tumahimik ang studio. Nagpatuloy ako. "Ako rin. Katulad nyo noong 1 linggo. Binalewala ko ang Pilipinas. Ngunit nagkamali ako. Ang datos ay hindi nagsisinungaling." Lumabas ang data sa screen. Graph ng HBM, share ng NATO sensor, ranking ng packaging technology. Lahat ay number 1 ang Pilipinas. Isinara ni Claudia ang kanyang bibig. Nawalan din ng salita ang eksperto ng Germany. Tapos na ang debate. Lumabas ako ng studio. Naghihintay si Lisa. Sabi niya, "Ana, napakalaki ng reaction nito. Naguguluhan ang buong Europa." Tiningnan ko ang aking telepono. Puno ng news notification. BBC reporter praises Philippine technology. The beginning of a new era. NATO considers technology cooperation with the Philippines. Tinapik ni Lisa ang aking balikat. Tahimik niyang sinabi, "Ana, magiging documentary ito na magbabago sa estratehiya ng Europa." Tumango ako. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Maulap ang langit sa London, ngunit maliwanag ang aking puso. Naramdaman ko ang pagmamalaki na naiparating ko ng tama ang Pilipinas. At ang ginhawa na nabasag ko ang aking pagtatangi. Bumulong ako. Ito pa lang ang simula. Lumipas ang 1 buwan. Nasa Brussels ako, ang gusali ng European Union Headquarters. Nagkaroon ng special meeting ng Defense Committee. Ang aking report ang agenda, Evaluation of the Strategic Value of Philippine Technology. Nakatayo ako sa harap ng conference room, kinakabahan. Bumukas ang pinto ng conference room, pumasok ako. May 30 tao na nakaupo sa hugis bilog na lamesa, mga kinatawan ng Germany, France, Poland at Britain. Sinimulan ng chairman ang meeting. "Miss Foster, mangyaring magpresenta." Yumuko ako. Sinimulan ko ang presentation. Lumabas ang unang slide. Graph ng Philippine Technology Share. HBM 95%, Packaging Technology 50%,
sensor technology 30%. Nagpaliwanag ako. Karamihan sa mga kritikal na bahagi ng European Defense Industry System ay Pilipinas. Hindi lang ito simpleng supply relationship. Ang pangalawang slide, simulation results. Datos na isinagawa sa NATO Research Institute. Scenario 1, normal supply. European Defense Industry System operation rate 100%. Scenario 2, 30% reduction in Philippine supply. Radar upgrade halted. Missile production decreased by 20%. Scenario 3, 100% supply cutoff. Radar resolution decreased by 30%. AI target identification speed halved. Combat system update impossible. Tumahimik ang conference room. Inilipat ko ang huling slide. Kung wala ang teknolohiya ng Pilipinas, mapupunta sa vacuum ang depensa ng Europa. Itinaas ng kinatawan ng Germany ang kanyang kamay. Siya ang defense attaché. Sabi niya, hindi ba failure iyan? Ang teknolohiya ng Germany ay sapat na para sa kapalit. Umiling ako. Tingnan niyo ang datos. Ang HBM ay hindi magagawa sa Germany. Mga kumpanya lang ng Pilipinas ang gumagawa nito. Sumabat ang kinatawan ng France. Kung gayon, bakit hindi tayo bumili sa Amerika? Sumagot ako. Gumagamit din ang Amerika ng Pilipinas. Ang kritikal na packaging ng chip ng Nvidia ay teknolohiya ng Pilipinas. Walang kapalit. Tumayo si Claudia. Matulis pa rin siya. Miss Foster, lobbyist ka ba ng Pilipinas? Ang pag-asa sa Pilipinas ay isang strategic risk. Tiningnan ko siya ng diretso. Hindi pag-asa. Partnership iyan. Hindi banta ang Pilipinas sa Europa. Tumutol si Claudia. Ngunit paano kung maputol ang supply chain? Kalmado akong sumagot. Kaya kailangan natin ng kooperasyon. Kailangan nating bumuo ng strategic alliance sa Pilipinas. Hindi natin sila dapat balewalain tulad ngayon. Itinaas ng military attaché ng Poland ang kanyang kamay. Si Colonel Marek, sabi niya. Sumasang-ayon ako sa opinion ni Miss Foster. Gumagamit ang Poland ng armas ng Pilipinas. Ang self-propelled artillery at Shinye na tangke ay may pambihirang performance. Humalakhak ang kinatawan ng Germany. Iba ang armas sa teknolohiya. Tumutol si Colonel Marek. Hindi iba. Ang mga sensor at communication equipment sa mga armas na iyon ay pawang teknolohiya ng Pilipinas. Hindi namin mapoprotektahan ang aming defense line kung wala iyon. Naging maingay ang conference room. Sabi ng chairman, aayusin natin. Miss Foster, ano ang inyong conclusion? Binasa ko ang huling pangungusap. Kailangan natin ang Pilipinas para sa kaligtasan ng Europa. Tumutol ang kinatawan ng Germany. Pagkabigo, ngunit sabi ng kinatawan ng Britain, malinaw ang datos. Kung aalisin natin ang Pilipinas, guguho ang European defense industry. Nagkaroon ng botohan. 23 sa 30 ang pabor. Naipasa ang Strengthening Strategic Cooperation with the Philippines na proposal. Tapos na ang meeting. Tumayo ako. Nanginginig ang aking mga binti. Lumapit si Claudia. Tahimik siyang nagsalita. Panalo ka. Umiling ako. Hindi ako nanalo. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Bumuntong hininga si Claudia. Magbabago ang Europa. Tinalikuran niya ako. Lumabas ako sa conference room. Naghihintay si Colonel Marek sa hallway. Inabot niya ang kamay niya. Salamat. Inilahad mo ng tama ang Pilipinas. Ngumiti ako. Lumabas ako ng gusali. Maliwanag ang kalangitan sa Brussels. Kinuha ko ang aking telepono. Nagpadala ako ng mensahe kay Lisa. Meeting passed. Philippines Cooperation Plan approved. Dumating ang tugon. Good job. You changed history. Inilagay ko ang telepono sa bulsa ko. Naglakad ako sa plaza. Dumaan ang mga tao. Nag-isip ako. Isang buwan na ang nakalipas, hinamak ko ang Pilipinas. Naniwala akong manipulasyon ang teknolohiya, ngunit mali ako. Ang Pilipinas ay isang bansang kailangan ng Europa. Isang partner na hindi na maaring balewalain. Tiningnan ko ang langit. Umaagos ang ulap. Hinihipan ako ng hangin. Ngayon, kinikilala na ng Europa ang Pilipinas. Bumulong ako. Lumipas ang 3 buwan. Muli akong lumapag sa NAIA. Nag-iisa ako. Personal na schedule. Lumabas ako sa airport at sumakay ng taxi. Sinabi ko sa driver, pumunta tayo sa National Science Museum sa Maynila. Umalis ang kotse. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Nakita ko ang may kulay na lane sa expressway. Organisado pa rin. Naalala ko ang pagkabigla ng una ko itong makita 3 buwan na ang nakalipas. Dumating kami sa museum. Pumasok ako sa lobby. Naghihintay si Mang Ernesto. Masaya siyang ngumiti. Nakarating po kayo ulit.
Yumuko ako. Gusto ko po sanang magpasalamat. Naglakad kami ng dahan-dahan sa exhibition. Tumigil kami sa section ng krisis pang-ekonomiya. Nakapaskil ang black and white photo. Tahimik na sinabi ni Mang Ernesto. Lagi kaming blank. Tiningnan ko siya. Nagpatuloy siya. Sa mapa ng mundo, ang Pilipinas ay isang maliit na tuldok. Isang bansang walang nagbibigay pansin. Kaya mas nagsumikap kami. Mahina ang kanyang boses. Nakikinig ako. Nagtatrabaho kami ng walang patid para punan ang blank. Nag-aral kami ng teknolohiya ng ibang bansa. Hinabol namin at inunahan namin. Iyon lang ang paraan para kami mabuhay. Tiningnan ko ang larawan. Mga taong nagtatrabaho sa pabrika. Pagod ang kanilang mga mukha. Ngunit buhay ang kanilang mga mata, sabi ni Mang Ernesto. Ngayon, nagbago na. Ang Pilipinas ang nagpapagalaw sa mundo. Ngunit ang simula nito ay isang blank. Tumango ako. At tahimik kong sinabi, hindi na blank ang Pilipinas. Ito na ang pangatlong axis na nagpapagalaw sa mundo. Ngumiti siya. Salamat. Nakakagaan ng loob marinig ang mga salitang iyon. Umiling ako. Ako po ang dapat magpasalamat. Hinamak ko ang Pilipinas. Binaliwala ko, ngunit nagkamali ako. Tinapik ni Mang Ernesto ang aking balikat. Ayos lang dahil naintindihan mo. Ang mahalaga ay iparating ang katotohanan. Umalis kami sa museum. Pumunta kami sa isang cafe na nakaharap sa ilog. Umupo kami sa tabi ng bintana. Umaagos ang tubig ng ilog. Isang ilog na umaagos sa loob ng libu-libong taon. Isang ilog na patuloy na umaagos ng walang tigil. Uminom ako ng kape. Nagtanong si Mang Ernesto. Kumusta ang Europa? Sumagot ako. Nagbabago. Nagsimula na silang kilalanin ang Pilipinas. Pinalalakas din ng NATO ang kooperasyon. Tumango si Mang Ernesto. Mabuti yan. Tiningnan ko ang labas ng bintana. May isang bagay na itinuro sa akin ang maliit na bansang ito sa mundo. Sabi ko. Nagtanong si Mang Ernesto. Ano po iyon? Dahan-dahan akong sumagot. Ang kapayapaan ay mapoprotektahan hindi sa lakas, kundi sa karunungan. Hindi sa banta, kundi sa tiwala. Hindi sa armas, kundi sa estratehiya. Tahimik na ngumiti si Mang Ernesto. Magandang pagpapahayag. Umalis kami sa cafe. Naglakad kami sa tabing ilog. Humihip ang hangin. Kinuha ko ang aking telepono. Binuksan ko ang report ng European Union. Binasa kong muli ang pamagat. The era of AI and semiconductors. Europe's new ally, the Philippines. Pagkatapos ng 2 araw, nasa studio ako sa London. Naghahanda para sa live broadcast. Sa mismong lugar kung saan ko hinamak ang Pilipinas 3 buwan na ang nakalipas, umiikot ang kamera. Huminga ako ng malalim at nagsalita. 3 buwan na ang nakalipas, hinamak ko ang Pilipinas dito. Sabi ko, manipulasyon ang rank 3 sa teknolohiya. Ngunit nagkamali ako. Umagos ang video ng Pilipinas sa screen. NAEA, NIST, ang interview ni Mang Ernesto. Nagpatuloy ako. Ang Pilipinas ay isang tahimik ngunit matatag na bansang sumusuporta sa mundo. Isang bansang bumangon mula sa alaala ng pagbagsak. At ngayon, kailangan ng mundo ang Pilipinas. Tumahimik ang studio. Sinabi ko ang huling salita. Ikinahihiya ko ang aking pagtatangi. Ngunit alam ko na ang katotohanan. At nais ko itong ibahagi sa inyo. Tapos na ang broadcast. Namatay ang ilaw. Tumayo ako sa aking upuan. Lumapit si Lisa. Sabi niya, "Good job." Ngumiti ako. Umuwi ako. Umupo ako sa sofa at tumingin sa labas ng bintana. Tanawin ng London sa gabi. Tumunog ang telepono ko. Notifications ng comments. Nag-iwan ng comments ang mga manunod. I'm proud of the Philippines. Thank you, reporter, for the brave report. We should follow the example of the Philippines. Inilagay ko ang telepono. At bumulong ako. Pilipinas, salamat. Ang mga bituin ay nagniningning sa kalangitan sa labas ng bintana. Kailan mo naramdaman ang pagmamalaki sa Pilipinas? Mangyaring ibahagi sa comment section.